Napapanood nga po talaga itong hearing na ito. Thank you for this hearing. Dahil recently, lumalala ng lumalala itong tinatawag na fake news sa social media. Isa po ako sa biktima niyan. Siguro some of the senators as well. Nakapost doon yung muka ng victim and then nalagay doon yung kino-quote siya na kahit hindi naman talaga niya sinabi yon. At ang masaklap pa, meron ng tinatawag na AI na magsasalita yung victim at may sinasabi na wala naman talagang katotohanan. I think what's important here dito is paano matitake down yan for now habang wala pa tayong batas, matitake down yan agad-agad kasi kuminsan tumatagal umaabot pa ng 1 linggo, mabagal mag-take down ng TikTok, Facebook, YouTube, and then kalat na ni-repost sa iba't ibang mga platform. uh, Bago pa ma-take down, kawawa naman yung victim. Yun po siguro for now, yung muna yung opening statement ko, Mr. Chair. Thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Senator Tulfo. Siguro po bago po magkaroon ng presentasyon ng ating mga resource speakers at mga panauhin pantangal, maganda po yung unang tinanong muna. At alam ko po na lahat ay gustong makarinig kung ano po ang sagot doon na sinang-ayunan po ng aming Ginoong Pangulo. Paano po kaagad siya matatanggal? Pwede po na tayo munang tumalon doon bago po ako tumanggap ng inyong mga statement. Yung po ang ating mga challenges ngayon, yung immediate na takedown. Tayo po ay dumadaan po sa proseso kung saan po yung complainant ay pupunta po sa opisina po natin at magpa-file po ng complaint. At tayo po ay gagawa po ng sulat papunta po sa kinaukulan kung ito po ay sa Facebook, kung ito po ay sa Twitter for immediate. For example po sa Facebook, meron lang pong immediate sila na mga for takedown kapag ito po ay threat to national security, terrorism, tsaka yung po sa mga protection sa ating kababaihan at mga kabataan. Yung po immediately nagagawa. Isa po na nakikita namin... Sorry po sir, gaano po yung ka-immediate? Tanong ko lang po yung gaano? 24 hours po na ano po nila po yan, na-actionan po kagad nila. At kinikilala naman nila ang ating opisina kapag tayo po ay nagko-coordinate sa kanila. At ang isa rin po na nakikita naming malaking challenge po is yung ating Facebook and Twitter, yung dati pong Twitter. Pag ito po ay based sa Amerika, wala ho silang mga libel, mga nakaso. So yung kanilang treatment, kahit ito po ay nangyayari sa Pilipinas, ay hindi po nila kinukonsider. Dahil tayo po mayroon po tayong libel, sa kanila po wala. Kaya ito po ay dadaan sa proseso, kaya hindi po ito nakakapag-take down kagad. Yes sir. Ang concern po ni Senator Raffy at ni SP po, yung ma-take down po kagad Meron lang pong pinipili pala. Tama po Mr. Chair, yung mga nabanggit ko po, ito po immediately na take down nila. Pero yung mga kaso po, just in case po yung libel, ito po ay kagaya po sa kanila, sa Amerika, wala pong libel case. So ang treatment din nila doon sa kanilang platform, kahit ito po ay nasa ibang bansa, ay hindi kagaya po ng treatment natin dito dahil tayo po merong kaso doon sa libel. Po ang PNP pala, meron na po kayong authority na magsabi sa Facebook o request po, sir. Request po. Ating opisina, nagre-request po tayo for takedown for these matters, especially terrorism, rights po ng children and women, and yung ating po nabanti yung threat sa national security. Ay, yung character assassination po kaya. Katulad po ng pinagdadaanan na matagal pong mga past few weeks talagang si SP po talaga ang kinaracter assassination. Tama po na Mr. Chair. Yung po ba, hindi po ba yung threat din sa national security dahil number 3 po sa posisyon sa ating bayan yun. Una, Presidente, Vice President, susunod ng Senate President. Hindi po ba yung sir kasama doon sa security threat? At tayo po kasi nagre-request lang po sa kanila. So sila rin po talaga ang nasusunod doon sa kanilang platform, no? Doon sa kanilang community standards na tinatawag.
pwedeng idagdag doon? Sila po ang naglagay lang noon. Sila po ang naglagay. Nasa kanila po yung yung community standards na ganun po, sir. Yun po yung kanila nagiging basis for that immediate Okay po. takedown. Yung mga bagay naman po na wala doon, ito po dumadaan talaga sa proseso. Nagko-complain po sa atin sa opisina, pinaprocess po natin yung mga legal action na yun. Kagaya po nagwa-warrant po tayo for disclosure ng computer data, warrant to search and seize and examine computer data. So lahat po yun dadaan sa korte kaya dumatagal po. Opo, ang concern lang po talaga sir, yung take down kagad eh. Yung pong kaso talaga, nako, matagal yan sir. Ako lang yata ang may record na pinakamabilis na kulong eh sa Pilipinas. Opo. Tanungin ko po yung isa ibang gobyerno, Department of Justice. Opo. Tanong ko lang po. Pwede po bang isama doon, sabihin sa Facebook o kahit anong social media platform na isama din yung character assassination? Mr. Chair, good morning po. Doon po kasi operation ng kanilang community standards, sila po kasi talaga yung nagsaset nun. Right now, hindi pa po natin silang pwedeng puwersahin na sabihin sa kanila kung ano yung kailangan naman ng community standards. Ang ano lang po kasi ngayon, ang consuelo is talagang strong po kasi yung laws natin on protection of women and children. So kapag po yun yung mga request natin for takedown and request for subscribers information ng mga accounts na nagpo-post ng mga ganong mga offenses, agad naman po sila nagre-respond. Pero yun pong Pero kasi yung ma'am, mga pag pinalawak kasi natin yung character assassination, kasama din ang family ni SP, kasama din ang family ni Senator Raffy pagka ang banat sa kanila personal, di ba? So opo, di ba dapat siguro kahit man lang nag-ooperate sila sa bansa natin, wala tayong kapangyarihan para sabihan sila? depende. Wala. Hindi, para po maano natin sa batas, maisulong natin. Yung lang po ang gusto namin malaman, wala tayong kapangyarihan. Ngayon po, wala. I mean, yung nasa law po kasi natin sa sa Cybercrime Prevention Act, technically and Wala. legally, may jurisdiction po tayo. Pero po Meron. kasi, opo, wala lang po tayong mekanismo para ipasunod sila dun sa mga orders ng mga law enforcement authorities natin. May jurisdiction lang po over cybercrime offenses, pero Oo, pero doon sa pag-takedown, opo. dapat kailangan na talaga yung batas mo, SP. Kailangan na talaga. Lalo na po sa fake news. Kung minsan kasi yung mga namimintas, yung mga namimintas sa atin, opinion nila yun eh. Eh napapangitan sila sa akin, wala akong magagawa. So opinion nila yun. Pero yung hindi totoong balita, yun ang pinakamasakit sa lahat. At yun ang isa sa mga tingin ko na dapat nating talagang harapin nitong pandinig ninyo, Mr. Chairman. Thank you very much.